Isang marilag na araw sa lahat. Sa puntong ito ay bibigyan natin ng karagdagang kaalaman ang bawat isa sa inyo hinggil sa pagsulat ng bibliografiya, lalong-lalo na yung pinal na bibliografiya. Noong nakaraang linggo ay nabigyan natin, natalakay natin ang hinggil sa tentatibong balangkas at tentatibong bibliografiya. Right? Ngayon naman ay dudugtungan natin yung kaalaman ninyo kung paano isulat yung bibliografiya, lalong-lalo na kapag susulat na kayo ng inyong pinal na bibliografiya. Okay, sa tentatibong bibliografiya, kuha ka lang ng kuha ng impormasyon na sa tingin mo ay pasok sa iyong pananaliksik. Hindi mo pa nasusuri ng maigi yung mga datos na iyon. Dito, sa pinal na bibliografiya, kailangang masuri mo siya ng maigi nang sa gayon ay maging malaman naman ang iyong ginawang pananaliksik. Okay? So, sa puntong to, natanggal mo na, kumbaga, yung mga sangguniang hindi mo na gagamitin at naidaragdag mo na rin yung mga gagamitin mo pa. Okay? So, dito, nasusuri mo na, etong datos na ito ay hindi ko kailangan at hindi masyadong pasok sa aking pananaliksik, though may punto siya sa aking pananaliksik, pero hindi ganoon nakuha niya yung punto. So, hindi ko to isasali sa aking bibliografiya. So, dito, nasusuri mo na kung alin sa mga datos at impormasyon na nakalap mo yung talagang magagamit mo sa iyong pananaliksik. Ayusin mo lamang sa paraang paalpabeto yung mga pangalan ng may akda ng sangguniang ginamit and matatagpuan din dito, kumbaga, yung bibliografiya na inyong gagawin sa hulihang bahagi ng inyong sulating pananaliksik. Okay? So, nasa last part niya siya. As reference, kumbaga, ito pala yung mga ginamit na sanggunian and such. And natalakay sa tentatibong bibliografiya yung iba't ibang format ng pagsulat ng bibliografiya. Diba? May APA, may MLA, tapos may Chicago style. Ngayon, isa-isahin natin yung mga pamamaraan na ito. So, magkakaroon lamang ako ng run-through sa kung paano siya isulat. Kayo na yung bahala na mag-pause ng video and then aralin kung alin sa dalawa yung pagkakaiba talaga. Okay, bigyan muna natin ng pag-iisa-isa yung bawat pagsulat ng bibliografiya. Since yung bibliografiya, yung pinal na bibliografiya ninyo, makikita sa ulihang parte, nakaayos na ng paalpabeto, naaayon sa kung anong uri ng sangguniang ginamit mo or kinuhanan mo niyan. Una nating bigyang tuon kapag kumukuha ka ng impormasyon sa aklat. Kapag kumukuha ka ng impormasyon sa aklat, dapat isinasama mo sa bibliografiya mo yung mga mahahalagang kaalaman na ito hinggil sa aklat na iyan. Una, tala tungkol sa may akda, sino yung may akda, sunod, ano yung pamagat ng aklat na iyan, kanino or sino yung nag-publish niyan, yung publikasyon, and anong taon inilimbag yung aklat. Okay? So yung publikasyon, pangalan ng publikasyon, and then yung lugar ng publikasyon. Mahalaga na dapat kasali yan sa inyong bibliografiya kapag aklat ang siyang kukunin ninyo. Now, narito yung paraan ng pagsulat ng bibliografiya. Ito ipapakita kong una ay ang Chicago Manual of Style, and then yung APA na format. Now, yung MLA nasa hulihang parte, so stay tuned para sa pagsulat sa paraang MLA. So dito, yung Chicago at APA ay pinaghambing. Sa Chicago na pamamaraan ng pagsulat ng bibliografiya, narito yung mga nilalaman, narito yung mga pamantayan, kumbaga gabay kung paano isinusulat yung ganitong bibliografiya. Sa Chicago, inihahanay ang 3 pangkat ng impormasyon. Pangkat ng impormasyon, yung may akda, pamagat, and tala hinggil sa publikasyon. Unahin ang apelyido ng may akda.
isulat ng buo ang pamagat ng aklat maging ang subtitle. Kaya naman na siya yung mga subtitle. Kung makikita ninyo yung aklat ninyo, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Anong uri or anong subtitle niyan or yung pluma, 'di ba? Pluma siya na type of aklat. So, yan yung halimbawa ng subtitle. Next, paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. Ano yung tatlong pangkat ng impormasyon? Yung pangalan ng may akda, yung pamagat, and then yung tala sa publikasyon. Next, paghiwalayin ng tutuldok ang lugar ng publikasyon at publisher. Then, paghiwalayin ng kuwit ang publisher at taon ng publikasyon. Tapos, naka-italicize ang pamagat ng aklat. And, ginagamitan ito ng hanging indention. Mamaya makikita natin kung ano or paano isinusulat yung Chicago style. Now, sa APA naman, ihanay ang tatlong pangkat ng impormasyon. Gaya din ng sa Chicago. Unahin ang apelyido at sundan ng initials ng may akda. Kung dito, unahin ang apelyido ng may akda, meaning isulat din yung buong pangalan ng may akda. Pero nauuna lamang yung apelyido. Dito, specify kung ano yung gagawin. Apelyido, unahin yung apelyido, tapos initial lamang ng first name ng may akda. Then isulat ang taon ng publikasyon sa loob ng panaklong o parenthesis. Naka-parenthesis yung taon ng publikasyon. Next, isulat ng buo ang pamagat ng aklat maging ang subtitle. Tulad din sa Chicago. And then paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon, naka-italicize ang pamagat ng aklat, then ginagamitan ito ng hanging intention. Okay? Tingnan natin paano isinusulat yung Chicago at APA style. Kung isa lamang yung may akda, ganito yung pagkakasulat niya. So, sa Chicago, dayag, yung apelyido, tapos yung pangalan ng may akda. Tapos, pamagat ng aklat, lakbay ng lahing Filipino 3. Tapos, taon ng publikasyon, yung lugar ng publikasyon at sino yung ano yung publishing house, kumbaga. So, Quezon City, tapos ano yung sabi or inilalahad, dapat nakahiwalay ng tutuldok. Eto na ngayon. Nakahiwalay siya sa isang tutuldok, then publishing or Phoenix Publishing House 2014. Kuwait, then 2014. Now, sa APA, eto ngayon. Yung apelyido, tapos initials lamang ng pangalan ng may akda. Yung first name niya, tapos nakapaloob sa panaklong, then naka-italizado, lakbay ng lahing Filipino 3, Quezon City. Hindi siya tutuldok since hindi na isaad as gabay. Sa pagsulat nito, period yung gamitin, Phoenix Publishing House. So yan yung pagkakasulat ng yung pagkakaiba ng Chicago and ng APA. So, APA yung ginagamit natin, ganitong pagsulat ng bibliografiya, yung dapat na sundin ninyo. So, ito ay para sa isang may akda lamang. Kapag dalawa yung may akda, so, yung nangyayari, ito pa rin, Julian, sa Chicago, isinusulat talaga lahat, yung buo, yung pangalan ng may akda. Sa APA, dito, ay yung pangalan, yung apelyido ng may akda, tapos yung initials ng pangalan niya. Then, kapag may ikalawang pangalan or ikalawang may akda, yung nangyayari, nauuna na ngayon yung initials ng may akda, yung ikalawang may akda, and then yung apelyido niya. Okay? Tapos, ipinapaloob sa panaklong yung taon ng publikasyon and same. Okay? So, dalawa yung may akda niya. Ito naman, kung hindi nabanggit ang pangalan ng may akda o anonymous ang nakalagay sa title page, ang pamagat na lamang yung ng aklat ang isulat sa bibliografiya. Ang pamagat ang ginagamit sa alpabetisasyon. So dito,
kung anonymous or hindi na ilahad yung pangalan, maraming nagtatanong, Miss, walang pangalan yung pinagkunan namin ng impormasyon, pero masasabi namin reliable source siya and such. So yung gagawin niyo na lamang is, ang pamagat na lamang ng aklat, yung isulat sa bibliografiya. And then, yan. So sa Chicago, the plight of Filipino teachers, and then saan? Cavite City, Grayson Publishing House, 1998. And then sa APA, the plight of Filipino teachers, nakapaloob sa Panaklong, and then Cavite City, then Grayson Publishing House. Yan. Naiiba ngayon yung format ng taon, and then, yes, yung taon. More or less. Hindi na huwag nyo na isalit yung pangalan ng may akda. Kung wala. Kasi anonymous naman. Okay? So, pag nakalagay anonymous, wala talaga, hindi matukoy kung sino yung may akda. O, leave it lang. Maiintindihan yan na wala yung pangalan ng may akda. O kumbaga, yung may akda ay anonymous. Okay? Kapag may naitatak na anonymous, nabanggit sa title page na anonymous yung may akda or ayaw magpakilala ng may akda kaya inilalagay niyang anonymous. Pero iba naman yung usapan kapag nakakalap kayo ng impormasyon tapos wala talagang nakatatak na anonymous sa aklat na iyan. So, mahirap na. Next, eto periodical naman na pagsulat or paghambingin natin yung pagsulat sa periodical ng bibliografiya. Pag sinabi niyo periodical kasi, tumutukoy siya sa anumang publikasyon na lumalabas ng regular. Gaya ng mga magazine, ng dyaryo, and iba pa. Okay, journal, and iba pa. Narito yung mga impormasyon na kailangan ninyo makuha kapag periodical yung kinuhanan ninyo ng impormasyon or ng sanggunian. So, tungkol sa may akda, yung pangalan ng may akda, yung pamagat ng artikulo, yung publikasyon na kinabibilangan. Specifically, dapat mailagay sa publikasyon, makuha ninyo yung impormasyon hinggil sa pangalan ng periodiko, bilang ng volume, bilang ng issue, petsa, and then pahina ng buong artikulo. Mahalaga yan kapag periodical. Okay? So, magazine, mga journal, mga dyaryo. Mahalaga yan na dapat makuha ninyo yung mga impormasyon na ito hinggil sa publikasyon. Okay? Narito yung pamamaraan kung paano isinusulat ang bibliografiya sa periodiko. So, sa Chicago, ihanay ang 3 pangkat ng impormasyon, may akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Unahin ang apelyido ng may akda, paghiwalayin ng tuldok, ang 3 pangkat ng impormasyon, ilagay sa panipi ang pamagat ng artikulo. Panipi is yung quotation marks, and then naka-italicize ang pamagat ng periodiko, gaya ng sa aklat, tapos naka-parenthesis ang taon at petsa. Inilalagay din ang volume at bilang ng issue. Kung minsan, hindi nakalagay ang volume at bilang. Kung wala. Okay? So, ngayon sa APA, medyo mahaba-haba yung kaniyang mga gabay. Una, ihanay ang 3 pangkat ng impormasyon. Mahalaga talaga yan. Next, unahin ang apelyido ng may akda at sundan ang initials. Then, isulat ang taon ng publikasyon sa loob ng panaklong o parenthesis. Okay? Kasunod, isulat ng buo ang pamagat. Paghiwalayin ng tuldok ang 3 pangkat ng impormasyon, naka-italicize ang pamagat ng periodiko, inilalagay din ang volume at bilang ng issue at paghiwalayin ito ng kuwit. Okay? Yung comma. And then, ginagamitan ito ng hanging indentation. Okay? So, tingnan natin kung ang mga sumusunod ay nasunod ba yung pamantayan na ito. First, unahin natin yung periodical na journal. Yung journal, ito yung mga periodical na lumalabas sa akademikong komunidad. Okay? Journal. Now, yung pagkakasulat niya sa Chicago at APA, ganito yan.
del Rosario, tapos buo yung pangalan, nakapanaklong or quotation marks. I mean, yes. Then, naka-utilize yung, yung volume ng aklat na ito. Ito yung volume ng aklat. And then, Agosto 2010, nakapaloob sa panaklong, I mean, quotation mark. Ito yung palang panipi. Sorry. And then, yung pages niya. 1 to 16. Pages 1 to 16. And then sa APA, del Rosario, and then initials, nakapaloob sa panaklong. And then yung wikang Filipino, hindi na isabi na loob sa isang panipi. And then yung volume ng aklat, then page. So yan, sa journal. How about sa magazine? Kasi yung magazine, ito naman yung periodical para sa publiko. Kung sa yung journal ay, wait lang. Yung journal ay para sa akademikong komunidad, academics. Etong magazine para sa publiko, para sa lahat. So, ganito pa rin yung pagkakasulat. Same with nang nailahad sa journal. But then dito, nakahiwalay siya ng comma. And then, hindi inilagay dito yung volume ng aklat or ng magazine. And then sa APA, yan, hindi yung initials lang ng pangalan ng may akda, then nakapaloob sa panaklong, nakahiwalay ng comma, and yes, that's it. Now, sa pahayagan, ito naman yung periodical na araw-araw lumalabas. Pahayagan, yung mga dyaryo na binabasa natin. So, ganito yung pagkakasulat. Pangalan sa Chicago, ito, pagkakasulat buo talaga yung pangalan ng mayak na, then, nakapaloob sa panipi, yung artikulo, kumbaga, then, publiko, kinukondisyon na sa kwalifikasyon ni po. So, kumbaga yan yung pamagat ng nasabing artikulo sa pahayagan na kinuha. And then, bandera, mula sa newspaper na bandera niya kinuha. And then, October 19, 2015. Sa APA naman, kasi walang initials lamang ito, tapos nakapaloob sa panaklong. And then, yan. Hindi siya nakapaloob sa isang panipi. Yung pamagat ng artikulo. Okay? So, nandito din yung pahina ng nasabing pinaghanguang impormasyon. Now, sa reference naman, ito yung mga mahalagang impormasyon na dapat ninyo isali. Yung pamagat ng artikulo or reference, and then bilang ng edisyon yan, sorry for that. Edisyon o taon ng publikasyon. Okay? So, bilang ng edisyon o taon ng publikasyon. So, yan yung mga mahalaga. Etong reference na ito ay ano lang naman, ito yung mga dagdag, yung mga nakukuha ninyong impormasyon na madalian sa internet and iba pa. So, pamagat ng artikulo and then bilang ng edisyon or taon, maaari din naman siyang, yung mga reference, parang same or magkakatulad din naman siya ng tinatawag natin sa yung naunang sanggunian, which is yung mga pahayagan, yung journal, magazine, and such. Kumbaga. Next, yung kumbaga matawag nating periodical. Next, ito ay kasunod, mga nakalathalang sanggunian. Di nakalathalang sanggunian. Yung sinasabing di nakalathalang sanggunian, ito yung mga hindi na ilimbag, dili printed. So, alamin natin, ano yung mga kailangang isali na impormasyon kapag di nakalathalang sanggunian, yung pagkukunan ninyo. Again, naadala ang may akda, pamagat, anyo ng manuskrito, tala tungkol sa pinagmulan at lokasyon ng sanggunian, sorry for that, and then petsa ng pagkasulat. Hindi magkahiwalay yung nian sa sanggunian. Okay? So,
Yan yung mga mahalagang impormasyon na dapat kuhanin ninyo kapag di nakalimbag yung sanggunian na pinag-una ninyo. Gaya ng manuskrito. Manuskrito, same with the nakaraan or same ng pamantayan sa pagsulat ng periodical. So, ganyan yung pagkakasulat niya, nakapaloob sa panipid, dito wala. Okay? So, yun nga lang, naidadagdag at nilalagyan dito pagkatapos ng pamagat ng nasabing artikulo ng palatandaan na di nakalimbag na manuskrito. Ibig sabihin, hindi siya nakaprint. Hindi siya na-print, kumbaga. And then, nasa pag-iingat ng may akda. So, para malaman na walang nakopyang walang kopya na na-print niyan. So, as palatandaan naman yan. Sa APA naman, nakapaloob sa panaklong yung palatandaan na di nakalimbag na manuskrito. And yung lugar, kung kaninong artikulo yan na kuha ninyo. Ito mas gagamit yung ganitong bibliografiya sa kapag kumukuha kayo mula sa internet. Now, dito naman sa dilimbag na batis, sa dilimbag na batis naman, gaya ng mga, iba kasi yung mga dilimbag na sanggunian. Kasi yun ay pumapatungkol sa mga soft copy ng mga aklat, ng mga journal, ng mga pahayagan. Ito, yung dilimbag ng batis, pumapatungkol naman siya sa iba pang pinagkukunang impormasyon. Gaya na lamang ng pelikula. So sa pelikula, mahalaga na makuha ninyo dito yung impormasyon hinggil sa manunulat, director, yung producer, yung pamagat, yung pangunahing artista, yung kumpanyang nag-produce, and then yung taon ng pagpapalabas. So, mahalaga yan. Kapag pelikula, yung pinaghanguan ninyo ng impormasyon. Okay? So, narito yung paraan ng pagsulat sa Chicago, Quintos, Rory, B, then director, anak, yung pamagat ng pelikula, then kasama si Vilma Santos at Claudine Barreto, and then Star Cinema, tapos 2000. And dito ay Quintos RBA, tapos nakapaloob sa panaklong. Panaklong din yung taon ng pagpapalabas, nakaitalisado yung pamagat ng pamagat ng pelikula, and then binigyan ng palatandaan yan ay pelikula. Then Philippines Star Cinema. Yan. So more or less, hindi na isinali sa APA yung pangalan ng or pangunahing artista na kasama. Since sa APA kasi, more on nakapokus siya sa mga mahalaga talagang impormasyon. Kasi pag sinabi mong, eto yung makukuha mo mga impormasyon, malalaman na natin na si Claudine Barreto ay kasama doon sa nasabing pelikula. Alam mo, kung ang programa naman sa telebisyon at radyo, yung pinaghanguan ninyong sanggunian, yung mga kukunin nyo namang impormasyon ay tungkol sa pamagat ng segment, yung seryo, yung programa, yung producer, yung director, yung manunulat, yung artista, and then yung broadcasting corporation, and yung PETSA. So, yan. So, sa Chicago, Soho, Jessica, and then yung pamagat ng segment, which is Mathinik na Bulilit. Then, kapuso mo, Jessica Soho, period. Sino yung artista, sino yung manunulat niyan? Jessica Soho, then tagapagdaloy ng programa, GMA 7, then October 18, 2015. And dito sa APA, isinusulat, writer, tapos inilahat, sino yung director, ano yung PETSA na ipinalabas yung segment, tapos pangalan ng segment or pamagat ng segment, then kapuso mo Jessica Soho,
Quezon City, GMA. Yan. Sunod yung website. Kung website naman, yung kailangan ninyong kuhanin is yung may akda, petsa ng publikasyon, pamagat ng artikulo, pinanggalingang URL. Okay? So, isusulat ninyo dyan yung URL. Yan, nasa hulihang parte. Galing sa http://www.heritageinstitute.com and such. So, yan yung idadagdag nyo kapag website. Okay? Kapag vlog, vlog, kasi iba naman yung vlog, kasi video yun. Ito, nakasulat to. So, vlog, vlog, kailangan ninyo kuhanin dito yung may akda. Kung hindi man nakalagay yung pangalan ng may akda, maaring screen name niya yung inilagay. Basta naatira. So, kailangan ninyong suriin kung ano yung screen name, tingnan kung ano yung screen name, ano yung pangalan ng may akda. Then, petsa ng publikasyon, pamagat ng artikulo, tapos pasining hindi naka-italicize, then pinanggalingang URL. So, walang naka-italicize dito. Nakapaloob siya dito sa Chicago, nakapaloob sa Panipi, yung pangalan ng nasabing artikulo, then yes, andyan na. Ilahad din dyan yung URL. Kasi blog siya. Okay? So, dito, galing sa HTTP, naidagdag lamang yung mga URL, and then, yung palatandaan na yan ay isang blog. Kinuha. Now, narito, yung kanina, yung mga nadaanan nating halimbawa ay mga halimbawa at kakaiba ng Chicago Manual of Style and then yung APA. Ngayon naman, bigyan nating tuon yung pagsulat ng estilong MLA. Okay? Yung MLA, ginagamit siya more or less sa mga humanities kasi na mga pag-aaral. Tapos, yung mga ginagawa naman natin, more on sa psychological. Kaya APA yung ginagamitan or ginagamit natin. So, aklat, journal, pahayagan. Tapos, halimbawa, paano siya isinusulat sa MLA. So, kapag isa ang may akda, ganyan yung pagkakasulat. More or less, yung MLA kasi, parang hawig siya ng pagkakasulat ng Chicago Manual of Style. Kaya, sa aklat ninyo, yung binigyan ng focus ng pagkakaiba, yung Chicago at saka yung APA. Kasi, again, more or less, yung pagkakasulat ng MLA at ng Chicago, same siya. Okay? Pero para hindi kayo magtaka bakit Chicago at saka APA lamang yung tinatalakay sa aklat ninyo, maging sa talakayan na ito. So, bibigyan kayo ng ilang mga halimbawa paano isulat yung iba pang yung mga sanggunian na kinuha ninyo sa paraang MLA. Okay? So, isang may akda, Boylan, since ito yung kanyang apelyido, tapos nakasulat din ng buo yung pangalan. Okay? Tapos getting in, New York, nakahiwalay din ng tutuldok, Warner's Books. So, 1998, .print. Okay? Kung mapapansin lamang natin, may nakalagay lamang na .print, meaning nakalimbag siya or aklat siya. Okay? So, yan namang yung parang kaibahan niya sa Chicago. Kasi sa Chicago, hindi naman nakalagay doon na .print. Ibig sabihin, nakaprinta or may hard copy niya. Or aklat siya, journal siya, pahayag. Kapag dalawa naman yung may akda, yan lamang. Isinusulat yung buong pangalan. Then, same, .print pa rin. Then, artikulo mula sa periodical, yung magazine or pahayagan, ito, yung pagkakasulat. Nakapaloob sa panipi ang pamagat ng artikulo. Okay? So, .print pa rin. Ibig sabihin, nakaprinta siya na hard copy ang inyong nakuhanan ng impormasyon. Next.
yung artikulo mula sa journal. So, same, more or less, artikulo mula sa periodical, lahi-lahi lang siya. Pero this time, wala siya that print na nakalagay. Okay? So, next, yung electronic sources. Paano sinusulat yung mga electronic sources kapag MLA? Website na may pangalan ng may akda. So, yan. Yes. Tapos, nakalagay dyan, web. Web, ibig sabihin, galing sa internet. Then, artikulo sa online na periodical, yan, sinusulat. Pangalan na may akta, and then nakapaloob sa panipi ang pamagat ng artikulo, then time, web pa rin, nakalagay pa rin dito web, since galing sa internet. Okay, online source siya, electronic sources. And sa iba pang sanggunian, ito'y mula sa panayam. Kapag mula sa panayam yung sanggunian, eto. Pangalan ng kinapanayam or yung nagpanayam, tapos personal interview, tapos yung taon or yung petsa, kailan yung naging panayam. So, ganyan. So, maaari ninyo ganito, kapag yung ginamit ninyong metodolohiya is panayam, make sure na may ganitong pagsulat ng bibliografiya sa inyong sa hulihang parte ng inyong pananaliksik. Next, mula sa telebisyon o programang panradyo. So, yan. So, pangalan ng naging programa, yes. But is it art? And then narrator, yung NAR dyan, shortcut ng narrator, Morley, Safer, and 60 minutes, and such. So, television. Wrong spelling na naman. So, wrong spelling yan. Next, pelikula. It's a Wonderful Life. Director, yung DIR dyan, director, Frank Capra. Then, performer, James Stewart. And then, nakalahat. Sino-sino. Then, ano yung kumpanya? Tapos, taon. That's it. Para sa estilo ng pagsulat ng MLA. Okay? So, I hope may sulatin niyo ng wasto yung inyong bibliografiya. And pakatandaan, mahalaga ang pangangalap ng angkop na bibliografiya o talas-sanggunian upang ang sulating pananaliksik ay maging malaman at may basehan. And I hope, again, na magagawa ninyo ng maigi yung inyong bibliografiya sa inyong pananaliksik. Kung may mga katanungan, mamahiyang itanong ito sa akin nang maisagot ko sa inyo. Okay?